nagbigay sa amin ng favor. Ito sa favor, Lord, na narito kami para isampahin ng pasalamatan. Narito din po kami dahil ito po yung pinakdamong dapat namin ginagawa sa pahinga. Nagpupuri kami at papasalamat, nakatayo po kami sa paninindigan na dapat na binanarito sa ibawan. Tulungan niyo po kami, pagkabayan at samahan, lalo na po dun sa mga kapatid namin na they have to decide, Lord God. At sa inyo pong kabutihan at kagandahang loob, samahan niyo po sapagkat alam po namin na kami accountable in every decision na amin pong ginagawa. Kabayan niyo po ang bawat sa amin, linisin ang aming puso at kabayan kami sa aming pagsamba, pag-aaral at pagbibigay ng pamuri at pakikipag-fellowship sa aming mga kapatid. Na-maintain po namin ang social distancing, ang pagsunod sa batas, ang nasa loob ng pagsamba. Ito pong aming dalangin, ingatan niyo po yung pagpupunto ito at pagmalain. Ang pangalan nito, pagmalain niyo po ang mga live stream sa kanilang mga tahanan. Make their Panginoon ang kanilang pakikinig at pagsamba sa loob ng tahanan na makakonsentrate nila. Sapagkat walang kwenta ang pagsamba mo, hindi ka nakakonsentrate, Panginoon. Kaya kami po samahan ninyo at pagtubayan ninyo na maibigay namin sa inyo ang isang oras at kalahati. Tulungan niyo po kami makontrate doon ang aming pagpuri at pagbibigay ng pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord. Holy Spirit, we welcome you into this place, Lord. And this morning, move upon us. Hallelujah. Try nyo lang gamitin yung mic. All it takes is one moment, and just one touch from you. Put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I
Naparinig ka. Sa Facebook. Purihan sa kami namin, Lord, ang pinakamataas na mapurit na salamat sa mga ito. Purihan sa
forgiven. You have judged correctly, sabi po ni Jesus. Then he turned towards the woman and said to Simon, "Do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Therefore I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. But whoever has been forgiven little, loves little." Then Jesus said to her, "Your sins are forgiven." The other guests began to say among themselves, "Who is this who even forgives sins?" Jesus said to the woman, "Your faith has saved you, go in peace." So ito pong story na to ay tungkol po sa isang makasalanang babae na nag-pour po ng perfume sa isang alabaster jar sa feet po ni Lord. So nung makikita po natin doon, sabi po dun sa binasa natin ay umiiyak po yung babae, no? Nandun po siya sa paanan ni Jesus. So, ano po yung sinasabi sa atin po nito bilang isang anak ng Diyos? Ang akin pong nakita dito ay ang napakalawak na habag at awa ng Panginoon sa ating buhay. Marami po sa atin ang marami pinagdadaanan ng iba. Di po lingid yun sa Diyos. Lahat po ng mga naranasan natin, ganyan. Nung nabasa ko po doon ko po naramdaman kung gano'ng kalawak ang pag-ibig ni Lord sa bawat isa. Marami pong tao magtatanong, "Uy, hindi mo ba alam yung pinakausap mo? Sobrang sa lahat na yan." Parang po yung nakita natin, di ba? Pero po yung pinakita po ng Lord dito ay kung ang isang tao ay handang lumapit, magpakumbaba sa harapan niya, papatawarin po siya ng Panginoon. At ang pagpapatawad mo ng Panginoon ay hindi katulad na sa tao na pinatawad mo ngayon pero pagkatapos ng ilang taon, alam niya may ginawa siya. Alam mo may ginawa siya sa'yo na mali. Parang may kinikim-kim ka pa din na something. Pero po ang Panginoon, pag nagpatawad, forgive and forget. Yun po yung laging naalala ko. Ngayon po, ano po relation nito sa ating paghahandog sa Panginoon? Ang paghahandog po sa Panginoon, kung ating pong babalikan, di ba, magtatanong tayo sa atin, bakit po ba tayo naghahandog? Bakit po ba tayo nagbibigay? Bakit po tayo malapit sa unahan? Kung ating pong babalikan, ang isang paghahandog po ay hindi tungkol sa halaga ng salapi. Hindi po ito tungkol sa halaga na ating ibibigay. Ito po ay tungkol sa pagsunod. Ito po ay tungkol sa pagsamba sa Panginoon. At naalala ko po, nung ako po ay nag-start na lagi na nagde-devotion. Kasi yung pag-devotion ko, nag-start ko yan sa encouragement po ng mga leader dito sa church. Yung mga, leader po nung high school pa ako gano'n. So, kasi sinachallenge po nila kami na mag-devotion araw-araw. Nung time po na yun, na nakaka-attend po ng prayer night, lagi po naalala yung sinasabi ni Kuya Fred sa amin. Nung sa'yo pa lang, sabi lang ni Kuya Fred na ang pagsamba o ang pag-worship ay lifestyle yun. Hindi porkit wala ka sa church ay hindi mo na ipamumuhay yung salita ni Lord. Hindi porkit wala ka sa church, hindi ka magiging mabuting tao. Hindi porkit wala ka sa church ay ganito ka. Hindi yung Sunday lang, mabait ka, pero pag Monday, hindi na. Ayun yung lagi kong pinapaaral sa amin. So, dun po sa pagbibigay ng ika-po o na ikasampung bahagi, natutunan ko po ito, bata pa lang ako. Sa tutulog ko siya po, hindi ko alam noon, nung bata ako, ang simple lang naman po explanation ni Papa San at ni Mama. Kung meron kang 10 piso, yung piso dyan ay kay Lord. Ibibigay natin. Kung meron kang 100 pesos, yung 10 piso dyan ay kay Lord. Ibibigay natin. 90 sa'yo. Parang ganun po. So, nung time ko na yun, ay bagamat nag-start po ako ng pagtatides na hindi ko po masyadong alam yun. Pero, naintindihan ko po kalaunan na mahalaga na sumunod po kay Lord. Alam ko po na sa bawat isa sa atin, challenge po yun, no, sa pagtatides. Kasi pag malaking pera na nalawak natin, ang hirap mo bitawan. Kasi naiintindihan ko po na sa sobrang dami natin mga kailangan, ibibigay ko pa ba yung
Tayo po ay manalangin. Tuon po natin yung ating kamay sa ating mga kaloob. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord, and we glorify your name sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na magtapat at Diyos na mabuti sa aming mga buhay. Tunay, Lord, na kita mo ang aming so, alam mo ang aming pinagdadaanan. Alam mo ang aming nararanasan, Panginoon, sa oras na ito. Lord, ikaw ang aming kailangan, wala nang iba. Ang sa aming buhay, Panginoon, ay hindi kami makakatayo, Lord, nang wala ka sa amin, Panginoon. Lord, basbasan mo po ang bawat isa, Panginoon, na kamay, Lord, na nakataas sa oras na ito, Panginoon. Gayun din, Lord, ang lahat ng mga nasa tahanan, Panginoon, na hindi maka-attend, Panginoon, personally sa service, Panginoon. Lord, ikaw lamang, Lord, ang Diyos na worthy, Lord, na aming pagsamba, ng pagpupuri, Lord, ng aming mga offering, Panginoon. Sa iyo namin tinataas lahat ng aming pangangailangan. Sa iyo namin tinataas lahat ng prayer request na laman ng aming mga puso. Maging ito man, Panginoon, ay prayer request para sa ibang tao o sa aming mga pamilya, Panginoon. Ikaw nga po, Lord, ang Diyos na magpagaling sa bawat isa, Lord, na nasa banig ng karamdaman sa oras na ito. Ikaw nga po, Lord, Panginoon, ang patuloy na magbuhos, Lord, ng pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Maramdaman ang iyong pagyakap, ang iyong pagsama sa anumang tatahaking landas, Panginoon. Maging ito man ay sa trabaho, Panginoon, sa pag-aaral, Lord. Lord, tinataas namin ang lahat ng ito, Panginoon, maging ang pangangailangan ng church, Lord, at sa iyo lamang namin binabalik ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng temang Be an Empowered Witness. Meron na po tayong bagong tema. Mag-uumpisa sa November 8. At bago ako magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama,
na nasa langit. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kahit kami, Panginoon, ay naka-quarantine, kami, Panginoon, ay masaya na sasalo-salo sa iyong mga turo, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, bawat isa sa amin, pati na ang aming mga kasama na nasa bahay, mga kasambahay, O Diyos, mga kaibigan na nasa malayo ay nakakapakinig at matuto, mga pag-aral ng iyong mga salita sa kabila ng pandemyang ito. Itago mo, Panginoon, ako sa iyong likuran at ikaw ang makita, O Diyos, at hindi ako. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tayo po ay muli mag-aaral ng salita ng Diyos. Pagpapatuloy po natin ang ating tema. At bago po ako magpatuloy, mayroon pong mensahe si Gigi sa inyo. Nagpapasalamat siya sa mga panalangin. Meron po siyang ipandala sa akin na text message na babasahin ko daw sa inyo. Thank you. Pinagaling ako ni Lord. Day 1. Day 1 ko pala para nang pinaghahampas ang katawan ko. Sobrang sakit, buong katawan. May ubo, walang gana kumain. Gusto ng family ng employer ko na i-confine ako sa St. Luke's. Sila daw bahala sa gastusin ko. Pero mas ginusto ko na sa home quarantine kung saan makakahinga ako ng maluwag. Di tulad sa ospital. Sa bahay ng boss ko, malaki pa ang garden. Nakakapagpaaraw at deep breathing ang walking exercise ko. Pangalawang text. Mabait si Lord dahil sa lahat ng need ko, sobra-sobra. Sa pangangailangan, kailangan ko ay pinrovide niya through family ng employer ko. Pati doktor ng boss ko ay tinatawagan ako para kumustahin. Salamat sa lahat ng favor ng Lord. At ngayon nga ay nakakapagtanim pa ng mga halaman. Kinukuha ako ng helper dito ng lupa at pinagpuputol ako ng guard ng halaman na gusto kong itanim. What a favor from the Lord. Daming alalay yon. I just want to give glory to God, my King. I love you, Lord, forever. Amen. Tunay nga ang Diyos ay mabuti sa atin lahat. At ito ay may kaugnayan sa ating pag-uusapan ngayon. At ito ay matatagpuan sa Matthew 26, verse 19. Hindi ko po meron akong dalang USB pero hindi ko po naibigay kasi kailangan nating ipagtuloy-tuloy ang ating gawain sapagkat limitado ang ating oras. Matthew chapter 26 verse 19. Napasahin ko po sa NIV. So King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven. First to those in Damascus, then to those in Jerusalem and in all Judea, and then to the Gentiles. I preached that they should repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deeds. That is why some Jews seized me in the temple courts and tried to kill me. But God has helped me to this day. So I stand here and testify to small and great alike. I am saying nothing beyond what the prophets and Moses said would happen. That the Messiah would suffer and as the first to rise from the dead would bring the message of light to His own people and to the Gentiles. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagbasa sa Kanyang santong sulat. Yung pinakahuli na sinabi nito na ni Apostol Pablo that the Messiah would suffer. No. Ang suffering ay kasama na. Isa sa mga misyon ng Panginoong Yesus, ang suffering. At lahat tayo ay makaka-relate dito. Ano? Ito ay natagpuan sa
Matthew chapter 26 verse 23 sa ating binasa, that the Messiah would suffer and as the first to rise from the dead. No, kung hindi siya nagsuffer, hindi namatay, hindi siya magbabalik muli sa kanyang resurrection. Di po ba? At kung hindi siya namatay at nagsuffer, hindi niya maintindihan yung ating kalagayan. Kaya siya nahirapan, sabi sa Isaiah 56, ay 53, ay dahil sa atin. Kaya siya nagsuffer dahil sa atin. At dahil siya ay nagsuffer, tayo ay gagaling. By His stripes, we are healed. Di po ba? Yun ang significance kung bakit ang Panginoong Yesus ay nagsuffer. Ang mga, meron po kasing sa mga Orthodox Jews, isa sa mga itinatago nilang mensahe ay yung Isaiah 53. Meron na discover yung isang Orthodox Jew. Ang Orthodox Jew kasi yung yung relihiyon na nagisnan ng ating Panginoong Yesus. Kasi meron na rin po ngayong Reformed Judaism. Merong Orthodox Judaism, yung sinauna. Meron na rin ngayong Reformed Judaism. At ang sinutukoy natin dito ay yung Orthodox. Merong isang Israelita na Orthodox. Ang pangalan niya ay Ethan Barr. Siya ay nag-migrate mula Israel papuntang Canada. At doon sa Canada, hinimok siya ng kanyang nanay na mag-join ng youth camp sa Canada. At doon sa Canada, siya lamang ang Orthodox Jew. Ang kasama niya ay mga born-again Christian. Doon sa kanilang mga programa, nabasa nila ang Isaiah 53. Alam niyo naman ang Isaiah 53, hindi na po tayo pupunta doon. Alam natin lahat yon. Memorize natin kung ano yung laman ng Isaiah 53. Iyon ay patungkol sa paghihirap ng Panginoong Yesus. Ang sabi niya sa kanyang sarili, "What is Jesus doing in my Bible?" Sapagkat ang mga Orthodox Jews hindi binabasa ang Isaiah 53. Ayaw nila na basahin na ang kanilang Bisaya ay magsasuffer. Ayaw nilang malaman na ang kanilang interpretation sa Isaiah 53 ang Israel daw. Kaya hindi nila binabasa kasi Israel daw yun, yung magsasuffer. Hindi daw si Kristo. At napakahirap nga talaga, kung ikaw man, papayag ka ba na ang Diyos mo ay yuyurakan? Hindi. Kaya hindi nila binabasa. At dahil pag binasa mo yan, sang-ayon sa kanila, ay malalaman mo na si Kristo ang siyang Mesyas na sinutukoy ng Isaiah 53. Kaya hindi nila binabasa ang Isaiah 53. Meron kami, noong ako po ay nag-aral ng grade 4 o grade 5, sa eskwelahan, meron pong nakapaskil sa aming, sa harap ng blackboard, sa bandang taas. Ang sabi doon na hindi binanggit kung sino ang author. Doon ang nakalagay ay, "Man's greatest story is not in never falling, but in rising every time we fall." Ang Isaiah 53 at ang suffering ng Panginoong Yesus ay the greatest story ever told. Yan ang nakasulat, hindi lamang sa Bible, kundi sa buong kasaysayan ng mundo. The greatest story ever told ay ang kasaysayan ng Panginoong Yesus sapagkat bumangon siya. Hindi siya nanatili sa kamatayan. Kung hindi namatay ang Panginoong Yesus, wala ang Christianity. Kung hindi namatay at nagsuffer ang Panginoong Yesus, hindi niya mararamdaman ang ating suffering.
Gaya ng nabanggit na ng lesson namin kahapon sa men, ang ginto, kailangan ipadaan sa apoy upang malaman ang tunay na apoy, ang tunay na ginto. At isa sa mga purpose nun, pagka ininit mo ang ginto na bagong kuha sa minahan, marami itong dumi. At pagka ito'y ininit, lulutang doon sa kumukulong ginto yung mga dumi. At iyon ay tinatanggal upang maiwan ang 99.9% na purong ginto. Yun ang unang punto na ating tatalakayin, the Messiah would suffer. Ang pangalawang puntos na ating pagtatalakayin sa umagang ito ay na binanggit ng Apostol Pablo, do not disobey God. Huwag nating babaliwalain. Huwag nating susuwayin ang Diyos. Sapagkat kapag sinuway natin ang Diyos, makakalaban natin ang Diyos. Pero kapag tayo ay sumunod sa Diyos, magkakaroon tayo ng gantimpala. Marami pong mga pangako ang Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. At babasa lang po ako ng mga 3 na talata. Deuteronomy chapter 5 verse 33, walk in obedience to all the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Ahaba ang buhay mo at magiging prosperous ka. Yan ang pangako ng Diyos sa mga tumutupad ng kanyang mga pangako, ng kanyang mga utos. Pangalawa, Deuteronomy chapter 30 verse 16, for I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to Him, and to keep His commands, decrees, and laws. Then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess. Pangatlo, 1 Kings chapter 2 verse 3, and observe what the Lord your God requires. Walk in obedience to Him, and keep His decrees and commands, His laws and regulations as written in the law of Moses. Do this so that you may prosper in all you do, and wherever you go. At marami pa pong iba. Ang disobedience merong kalakip na punishment. Ang obedience merong kalakip na blessing. Pangatlong punto na ating tatalakayin sa mga binanggit ng Apostol Pablo, prove your repentance by your deeds. Yung repentance natin, mas makikita sa ating aksyon kaysa sa ating salita. Meron pong example dito sa Matthew 21. Matthew chapter 21 verse 28, yung magkakapatid na dalawang lalaki. Babasahin ko po sa NIV. What do you think? There was a man who had 2 sons. He went to the first and said, son, go and work today in the vineyard. Verse 29, I will not, he answered. But later he changed his mind and went. Then the father went to the other son and said the same thing. He answered, I will serve. But he did not go. Yung isa, yung una, sinabi niya na hindi siya pupunta. Pero natauhan siya. Pero ginawa niya yung utos ng kanyang tatay. Yun namang isa, sinabi niya na pupunta siya. Subalit hindi niya ginawa. Alin? Sa dalawa, ang sumunod sa utos ng ama. Yung nagsabing hindi siya pupunta pero pumunta. Ang ating mga aksyon ay mas papaniwalaan kaysa ating mga salita. Gagaya nung nabasa natin.
Mas mahalaga ang ating mga gawa. Sabi nga ng Apostol Pablo, prove your repentance by your deeds. Kailangan ipakita natin ng repentance. Ano yung repentance? Kailangan tayong magsisi sapagkat tayong lahat ay makasalanan. Kahit na alam natin na wala tayong inaargabyadong tao, sapagkat sa ating isip pa lamang, ang ating isip ay malikot. Nandiyan dyan lahat ng ating mga exposure sa tukso. Kaya kailangan tayong mag-repent palagi, araw-araw. Gagaya ng nangyari kay Apostol Pablo. Itinestify niya na dati siya ay pumapatay ng mga Kristiyano. Subalit nung siya ay nagrepent, siya ay naging mahusay at effective na evangelist sa buong mundo. Sapagkat ipinakita niya ang kanyang repentance sa kanyang mga ginawang kasalanan laban sa mga Kristiyano sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa utos ng Panginoon. Pang-apat na punto na ating pag-uusapan sa umagang ito ay testify to small and great people alike. Small people and great people alike. Naalala ko po yung kung nag-umpisa ang Word for the World sa isang garahe noong 1982, kung hindi ako nagkakamali, 1982, dumating si Pastor Jerry Holloway sa kanyang boarding house. So, doon sa Bel Air, Makati, nag-umpisa siya ng kanyang Bible study sa isang garahe. At dahil nakatira siya sa Bel Air, ang mga unang membro ng Word for the World ay mga mayayaman. At kapag mayayaman, na-afford nila yung lumipat sila sa Intercon Hotel. Wala na ngayon yung Intercon, nagiba na. Hindi ko alam ano ba yung nandoon na ngayon. Basta may bagong building doon. Ang mayayaman po, sabi sa Bible, ay mahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. At kapag ikaw ay nag-i-evangelize, ang aabutin mo ay yung ka-level mo. Kasi baka pag pumunta ka doon sa mayayaman, hindi ka pa kakakinggan. Sabi ito, sino ka ba? Pero ang mga ito, mas sila ang nangangailangan ng manliligtas. Sabi nga nung ibang mga pastor na ang calling ay sa mga mayayaman, ang sabi niya, napakahirap. At totoo nga na napakahirap. Pero ang mga taong ito ang mas nangangailangan ng ebanghelyo. Ang sabi ng Apostol Pablo, huwag tayong mamimili. Kahit mayaman, kahit mahirap, mas madaling tumanggap ang mahirap sa katotohanan lamang. Mas madaling mag-ebanghelyo sa mga mahihirap. Ang mga mayayaman, kahit na sila ay mahirap abutin, kailangan sila ng Panginoon. At kailangan nila ang Diyos. Kaya hindi tayo dapat mamimili. Hindi tayo titingin sa itsura. Kasi merong isang kwento, kilala nyo si Mahatma Gandhi, at alam din nyo yung kanyang kasaysayan, kung bakit hindi niya tinanggap yung Christianity. Ito, babasahin ko yung autobiography ni Mahatma Gandhi. In his autobiography, Mahatma Gandhi wrote that during his student days sa England, he read the gospel seriously and considered converting to Christianity. He believed that in Jesus he could find the solution to the caste system that was dividing the people of India. So one Sunday he decided to attend services at a nearby church and talk to the minister about becoming a Christian. When he entered the sanctuary, however, the usher refused to give him a seat and suggested that he go worship with his own people. Gandhi left the church and never returned. If Christians have caste differences also, he said, I might as well remain a Hindu. That usher's prejudice
not only betrayed Jesus, but also turned a person away from trusting Him as Savior. Amen? Hindi tayo dapat nagtatangi. Hindi tayo dapat tumitingin sa kulay. Alam si Mahatma Gandhi, itim eh. May dark colored siya. Pero siya ay member ng isang mataas na caste sa India. Kung hindi ako nagkakamali, sa ano siya, yung pinakamataas yung Brahmin caste. Yung caste na mga pari. Pero dahil sa kanyang itsura, hindi siya tinanggap. Ibig lang sabihin, hindi tayo dapat namimili. Hindi tayo dapat mamimili kung sino ang ating lalapitan na pagbabahaginan ng ating testimony. Sapagkat ang sabi ng Apostol Pablo, we have to testify to small and great people alike. To small and great people alike. Ibig sabihin, lahat na nangangailangan, tayo ay mag-testify. Mahirap ang mag-testimony. Mahirap ang lumapit sa mga mayayaman. Subalit, ang Word for the World, dahil sila ay ang mga unang mga member ng Word for the World ay mga mayayaman kasi kayang abutin ni Pastor Jerry. Pag sumikapan din po natin na hindi tayo hindi tayo mamimili kung sino ang ating kayang abutin. Kaya ngayon, hihingi tayo ng kapangyarihan sa Diyos para hindi tayo makapamili kung sino ang ating lalapitan. At tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng kapangyarihan, ng empowerment, O Diyos, upang hindi kami mamimili ng aming aabutin. Alam namin, Panginoon, ng mga mayayaman ay mahirap abutin. Subalit sinabi mo sa iyong ebanghelyo na mas madali pa ang pumasok na kamelyo sa butas ng karayom. At alam namin, Panginoon, na mahal mo rin sila. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, kami, Panginoon, ay bigyan mo ng kalakasan upang sila ay abutin. Bigyan kami ng empowerment, Panginoon, upang sila ay aming maabot. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
gustong pagkadala. Ang bawat isa ay dumadanas talaga ng maraming klase ng pagsubok. Normal at pinag-aralan na tayo ay mag-suffer. Kasi mahalaga yung buhay eh. At mahalaga yung binigay ng Diyos na pagpapala. Ang pagpapala ay namin kabayan. Napakalaki ng kanyang halaga. Hindi siya simple lang. Kaya sa nais na siya ipanalangin, and come forward, sabi ni Cora, ating gagawin na lang ipanalangin ang bawat isa. Sa nais na siya ipag-pray. Pagdami-dami ng ating pinagdaanan, kailangan talaga natin. Hindi naging madali ang ating pinagdaanan na nagiging nakatayo. God sees everything. Amen. Amen. Di ba? Atin sila ipanalangin. Kahit naman yung hindi mo masasabahan, may ating panalangin sa ating damdamin ay gusto ko rin mag-pray. Nasa kanya lang ako. Amen po ba? Amen? Mabuti na lang ang ating Diyos. Nasa unahan, nasa likod, nasa lahat ng ating nilalagyan. Pero yung pagtanggap at yung pag-amin ay yun ang matira. Yun yung alam mo sa iyong sarili na ikaw ay kasi hindi na tatayo dito kung sinabi sa akin. Mag-pray, mag-pray. Sa Diyos na mabuti at tapat, taas natin ang ating mga kamay. Sa aming Ama na napakabuti, naman ang aming puso. Sa pinag-aralan po namin sa umaga ito, natunghayan namin na ikaw para kami iligtas ay nagdanas ng napakaliming pagsubok. Upang kami bigyan ng langit na bayan, pinagdaanan mo ang napakaraming suliranin, physically, emotionally, at spiritually. Napakapalad namin kasi natunghayan namin na tagumpayan mo ang lahat. Dahil sa iyong malaking pag-ibig sa amin, pinili mo na daanan ang lahat ng napakatinding pagsubok at trials, kapalit ng aming buhay, buhay na walang hanggan sa iyong langit na bayan. Nagpupuri kami at nagpapasalamat, ipinapaalala mo sa amin kung anong iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, kung anong iyong ginawang pagsunod, na sa pasimula pa yung ipinagtagumpay mo na para sa amin. Na sino kami para bigyan mo ng pagpapahalaga. Nagpupuri kami at nagpapasalamat kami noon. Nakita mo ang aming daing ng puso. Narinig mo ang bawat ipin ng aming kalooban at damdamin. Nakita mo ang lahat ng aming pag-iyak. Narinig mo ang lahat ng bagay at narinig mo rin ang aming mga narinig na nakakasakit ng damdamin. At nakita mo rin ang aming mga sakripisyo na matuturusin, natural lang na daanan namin dahil kami makasalanan. Subalit, dahil sa iyong magandang loob, nagkaroon kami ng pag-asa at nagkaroon kami ng katatagan kung ano ang iyong ginawa at katagumpayan ng dinanas mo at ginawa mo ay nasa amin na rin mga kamay ngayon. Narito kami sa iyong harapan, Panginoon, nagpapakumbaba. Basbasan mo po kami ang galisan. Narinig mo at nakita ang aming ginawang pagtindig. Pagtungo sa unahan, nasa Norwegian, Panginoon, na sinasabi namin sa lahat kasama ang harap ng aming mga kapatid, kailangan namin ng iyong basbas. Kailangan namin ng magpakumbaba sa iyong harapan at nagsasabi kami, kailangan ka namin. Kailangan namin ng iyong lakas, kailangan namin ng iyong pagtulong, kailangan namin ng iyong gabay, kailangan namin ng iyong Santong Espiritu. Kailangan ka namin, Panginoon. At nagpapasalamat ako, nagpapasalamat kami. Tinuruan ko kami tumindig, tumayo, at lumakad papuntang unahan. At tulad ng ginawa mo pagsunod sa iyong Ama, nung sinabi mo, kailangan mamatay ang iyong puntong anak. Kung puso niyang ginawa, kung puso sinunod, ang kung anong batas na ibibigay. Narito rin po kami sa iyong harapan ng pagpapababa. Tingin mo po ang dalangin ng aming puso. Pagpalain kami at pagpasanin mo ang aming dalangin. Ang aming pagkakaya sa dalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord, sa iyong pagpapuri, sa iyong
man o ano na meron sa labas. Pero kung paano po kami tinawag at pinagtagumpay, mananatili ang tagumpay nito at ang pag-asa sa aming mga kamay. Sa inyo po papuri, pagsasalamat at pagsabat sa pangalan nito. Amen. Amen. At ibalik na naman sa mga Panginoon. Pinagilan ng Panginoon. Amen. Pagpalain po yung mga anak, pagpalain niyo po ang bawat isa, at samahan sa aming muling pakikibakan, totoo namin, at ipatuloy na ipapatotoo ang inyong ginawa sa aming buhay. Maraming